Pinagdidilaan ng UST ang DLSU sa laban, todo palakpak sa tuwa si Coach Pido. 2016 pa nang huling talunin ng UST ang DLSU, panahon pa yan ni Kevin Ferrer. Opening quarter, Manaytay strong finish to the basket versus Mike Phillips, pero binawi agad ito ni Agunani, may kasama pang foul. Hot start naman para kay Ice Danting nang kumana ito ng magkasunod na basket, isa sa fast break at isang 3-pointer corner. Napapalakpak naman sa tuwa si Coach Pido sa ganda ng kanilang opensa sa opening quarter. Sa sumunod na play, napadila si Padrigaw na maipasok ang kanyang pambihirang pasa. Hindi natin masabi kung intentional ba ang pagkakapasa dito ni Forsky. 7-point lead mula sa UST. Mukhang naka-fast pace ang Growling Tigers dito. Gandang block shot naman dito nitong Cara, sinundan pa niya ng floater under the basket. Nagpalitan naman si JC Makalalag at nagkabanyero ng puntos. Medyo napaya naman dito si Padrigaw nang kinapos ang kanyang 3-point no-look shot. Patuloy ang magandang performance nitong Cara, both offense and defense. Under 3-minute mark, kumagat sa Pinoy step ni Mark Lemit ang depensa ng Green Archers. Nag-umpisa na rin magparamdam si KQ mula sa 3-point area. First quarter pa lang 3 timeout na agad ang nagagamit sa laban. Dahil dyan, napatay ng lasalang momentum ng UST nang mag-11-2 run sila para maagaw ng ganun-ganun lang ang kalamangan ng UST. Nagtapos ang first quarter sa score na 19-18, lamang na ang DLSU. Pagpasok ng second quarter, inumpisa ni Marasigan sa isang end-one play ang kanilang buena mano. Nagpalitan ng puntos sa magkabilang koponan. Hanggang 7-minute mark, iniwan ni Manaytay ang depensa ni KQ nang kumagat ito sa kanyang job step. Tahimik pero may swerteng dala pa si KQ nang pumasok sa lucky bounce ang kanyang kalawang 3-pointer. Halfway mark, walang takot sinabay ni Mike Phillips ang pagtangkang pagdadakdak nitong Cara sa fast break. Under last 2 minutes ng second half, tumindi ang depensa ng DLSU para makapag-run sila ng 13-2 run sa loob ng 5 minuto. Nagkasunod-sunod na din ang turnover ng UST dito kaya lumalaki ng bahagya ang kalamangan ng DLSU. Nagtapos ang first half 30-36, lamang pa rin ng Lasal. Malaking factor dito ang rebounding ng Lasal at ambag ng kanilang mga bench players, habang tigwa 8 puntos naman sila KQ, Cabanyero at Manaytay sa first half. Napaka-cringe talaga ng Yamaha Flexcam na to. Parang kakaiba, diba? Sa third quarter, nakuha ni Forsky ang kanyang unang 3-pointer sa laban mula pa yan sa fast break play. Napaka-effective naman na pick and roll player nitong si Gonzales, nakakailan na yan. Nag-capitalize naman si Mike Phillips sa ilalim habang wala ang FSA ng UST sa loob ng court. Habang umabot na sa double digit ang kanilang kalamangan. 6-minute mark, pangalawang 3-pointer naman dito ni Padrigaw. Hirap ng fadeaway shot naman dito para kay Cabanyero. At halfway mark nang pumukol ng another 3-pointer si Forsky para ibaba sa 7 puntos ang kanilang hinahabol. Kasing layo yan ng 4-point shot sa PBA, pang-apat na niya yan sa buong third quarter. Agad naman napatawag ng timeout si Coach Topex. Muling napataas ng Lasal ang kanilang kalamangan sa double digit, pero sumasagot din ng UST mula sa kanilang mga outside shooting. Nagtapos ang third quarter 52-61. Sa final quarter, okay pa rin naman ang opensa ng UST, kaya lang walang epekto ang kanilang depensa para sa opensiba ng Lasal. Naging blowout pa ang laban, pumasok na rin sa laban si Alex Conob na pinapasok lang talaga ni Coach Topex tuwing garbage time. Nakuha na rin niya ang kanyang first point sa UAP mula sa 3-point area. Bandang huli, umabot sa 20 puntos ang kalamangan ng Lasal. At natapos ang laban sa final score na 67-88. 8 taon nang wala pa ring panalo ang UST sa DLSU. Best player natin dyan ay itong si Mike Phillips.